hadha qalamun, hadha miftahun, hadha maktabun, hadha sarirun, hadha kursiyun. Taib. Magpapabasa po tayo ng ilan sa ating mga mag-aaral mula sa ating mga brothers. Magmuna tayo sa mga kalalakihan. Kagaya po ni Delson Asmad. Taib. Baka nandyan siya. Nandyan po ba si Delson? Naam, Sheikh. Apa. Taib. Maaari mo pong basahin sa amin. Ad-darsul awwalu. Hada baitun, hada masjidun, hada babun. Yung pagbanggit po ng dhal is parang nakalabas kaunti yung dila mo para mas makuha mo siya. Parang hada type. Hada. Okay. Ulitin ko po, Sheikh, inshallah. Type. Ad-darsul awwalu. Hada baitun, hada masjidun, hada babun, hada kitabun, hada qalamun, hada miftahun, hada miftahun, hada miftahun, hada miftahun, hada maktabun, hada sarirun, hada kursiyun. Taib, ahsan. Kailangan pa lang ng tinatawag na pagsasanay sa harf na dhal. Kasi sa umpisa nakukuha mo, pero pagdating sa panghuli is medyo nawawala na naman. So, kailangan ng tinatawag na pagsasanay. Lalong-lalo na sa mga nakikinig dyan, mga kasamahan natin, is unti-unti nyo pong sanayin yung sarili nyo kasi hindi po natin kayang lahat makabasa. Ay yung gagawin natin is pipili lang po muna tayo. Pero lahat po makakabasa, pero pwedeng mangyari sa dars na ito is hindi siya makabasa dahil sa dami ng mag-aaral natin. Pwedeng mangyari sa susunod na mga babasahin is pwedeng ikaw yung makakabasa. Taib. So dito naman tayo kay tawag nito kay Abdul Hakim. Diyan ba si Abdul Hakim? Nandyan ba si Abdul Hakim? Wala. Kung wala, dito kay Ariel. Parang wala rin yata. Dito tayo kay Harun. Si Sheikh Harun. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullah. Taib. Pakibasa po. Sino ba yung Ako po, Sheikh. Ariel po. Taib, Ariel. Faddal. Ad-darsul awwal. Hadha baytun. Hadha masjidun. Hadha babun. Hadha kitabun. Hadha qalamun. Hadha miftahun. Hadha maktabun. Hadha sarirun. Hadha kursiyun. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Dito naman tayo sa mga sisters natin. Kagaya ni Alona. Sister Alona. Ad-darsu al-awwalu. Hadha baytun. Hadha masjidun. Hadha babun. Hadha kitabun. Hadha qalamun. Hadha miftahun. Hadha maktabun. Hadha sarirun. Hadha kursiyun. Taib, ahsan. Barakallahu fiki. Taib, dito naman tayo kay Hasana Salaman.
Pero kung wala si Delteke, Sister Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ad-darsul awwal. Hadha baitun. Hadha masjidun. Hadha babun. Hadha kitabun. Hadha qalamun. Hadha miftahun. Hadha maktabun. Hadha sarirun. Hadha kursiyun. Taib, ahsanti, barakallahu fiki. Taib, sa ngayon po ay bibigyan natin ng kahulugan o di kaya explanation ang ating tinatawag na lesson na ito. Taib, yung unang-una na maintindihan natin dito o di kaya yung maudu, yung topic ng ating lesson na ito ay patungkol sa hada. Patungkol po dito sa hada. Hada. Yung hada po is isa po siyang ginagamit sa yung pangturo. Ito po yung salita na pag meron kang tinuturo is ito po yung gagamitin mo. Yung kahulugan po nito is nasa dalawang kahulugan. Unang kahulugan niya ay parang sinasabi mo na yan. Parang ganyan. Yan. Yung unang kahulugan niya ay yung tinatawag na yan. Pangalawa naman is ito. Yan po yung pangalawang kahulugan niya. Meron pa po siyang mga ibang kahulugan pero ito po yung pinaka-basic niya na kahulugan. Kailan mo po sasabihin na yan o kailan mo po sasabihin na ito? Yung hada po is ginagamit siya pang turo. Kasi minsan po mayroon po tayong tinuturo na wala sa kamay natin o di kaya wala sa tabi natin. Example, sasabihin mo, yan ay bahay. Yan ay bahay. O di kaya kung hinahawakan mo naman, yung gagamitin mo sa basa natin is ito. Sasabihin mo, hada qalamun. Pag hinahawakan mo. Pero pag hindi mo hinahawakan, ituturo mo siya. Example is nasa ibabaw ng misa. Yung tinatawag na yung lapis. Yung lapis. So sasabihin mo, yan ay lapis. O di kaya yan ang lapis. Yan ang ballpen. Pero pag nasa kamay mo na, is yung hindi na yan yung gagamitin mo. Kung hindi, ito ang ballpen. So dalawa po yung tinatawag na kanyang kahulugan dito. Taib, wadih ba? Naintindihan po ba? Taib. So yun po yung kahulugan ng hada sa maiksing paliwanag ng hada. So inshallah po, sa pamamagitan po ng mga example, inshallah, is mas maiintindihan nyo po. Kagaya ng nandito po sa mga sentence na nandito. Yung hada po, pag nabigyan mo siya ng isang salita, is parang kompleto na po siyang sentence. Kagaya po ng nasa larawan ng tinatawag na itong bahay na ito. Yung bahay na ito. Pag itinuro mo siya, sasabihin mo, yan ang bahay. Yung sasabihin nyo po is hada baitun. Yung Arabic po ng bahay is baitun. Yung Arabic po ng bahay is baitun. So, pag sinabi mo, yan ang bahay, so yung sasabihin mo po ay hada baitun. Hada baitun. Yung mamaya inshallah, sasabihin natin yung mga conditionis ng tinatawag na hada para meron po kayong idea kung kailan mo sasabihin yung hada. Taib. So, pag nakakita ka ng bahay, pwede mo siyang sabihin na yan ang bahay. Hada baitun. Hada baitun. Dito naman tayo sa pangalawa. Dito sa pangalawa, itong larawan na ito. Taib. Hada masjidun. Hada masjidun. Yung nasa larawan po is masjid. Sa Arabic po ay masjidun. Masjidun. Taib, hada masjidun. Yan ang masjid. Yan ang masjid. Taib. Dito naman po sa pangatlo, ang nasa larawan po ay ang pinto. So pag tinuro mo yung tinatawag na pinto ay sasabihin mo hada babun. Yan ang pinto. Yung loga Arabiya
ng tinatawag na pinto ay babun. Babun. Ibig sabihin ay ang pinto. Taib. Sa susunod naman ay yung tinatawag na yung aklat. Yung aklat. Pag itinuro mo yung aklat, sasabihin mo yan ang aklat. Yan ang aklat is ang sasabihin mo is hada kitabun, dahil ang Arabic po ng tinatawag na aklat is kitabun. Nangangahulugan na ang aklat. Hada kitabun. Yan ang aklat. Taib. Sa sunod naman is hada qalamun. Yung ibig sabihin po ng qalamun ay yung ballpen. O di kaya minsan ginagamit din na lapis. Taib. Hada qalamun. Yan ang ballpen. Yan ang ballpen. Sunod naman ay hada miftahun. Yung miftahun po is susi. Yung ibig sabihin po ng miftahun is susi. Hada miftahun. Yan ang susi. Yan ang susi. Taib. Dito naman tayo sa susunod is hada maktabun. Hada maktabun. Yung maktabun is ito po yung misa na makikita natin sa mga office. Hindi po siya karaniwang misa na kinakainan. Maktabun. Tinatawag siyang maktabun. Kaya yung office tinatawag siyang maktab. Yung mga office po, yung tawag po sa mga opisina is sa lugar Arabia is maktabun. At saka yung misa na nasa loob ng office is maktabun. So ibig sabihin na maktabun dito yung misa. Pero hindi siya ordinaryo na misa, kundi yung misa na ginagamit sa mga office, sa mga paaralan, na nilalagyan ng mga papers o di kaya mga dokumento o di kaya iba pa. Taib. So hada maktabun, yan ang misa. Yan ang misa. At saka hada sarirun. Yan ang katre o di kaya higaan. Yan yung higaan. Yung sarirun, yung ibig sabihin niya is higaan. Kagaya ng nasa larawan. Hada sarirun. Sunod naman is hada kursiyun. Yan ay upuan. Yan ang upuan. Yan ang upuan. Hada kursiyun. Yung ibig sabihin ng kursiyun is upuan. Taib. Wadih. Mga brothers and sisters. Naintindihan niyo po ba? Taib. Hada baitun. Yan ang bahay. Hada masjidun. Yan ang masjid. Hada babun. Yan ang pintuan. Hada kitabun. Yan ang aklat. Hada qalamun. Yan ang ballpen. Hada miftahun. Yan ang susi. Hada maktabun. Yan ang misa. Hada sarirun. Yan ang higaan. Hada kursiyun. Yan ang upuan. So, pwedeng mangyari na ito yung gagamitin mo sa ibig sabihin ng hada. Kagaya ng kalam. Kung nasa kamay mo yung kalam, sasabihin mo na hada kalamun, ito ang ballpen. Ito ang ballpen. O di kaya, kung nasa kamay mo yung aklat, sasabihin mo, hada kitabun. Hada kitabun na yung ibig sabihin niya, ito ang aklat. Hada miftahun, kung nasa kamay mo yung miftah, yung susi, so yung magiging ibig sabihin niya is, ito ang susi. Hindi na po yung tinatawag na yan. Taib. So, yung mga kondisyonis po ng hada, kabilang sa kondisyonis na tinatawag na hada, kailan mo siya gagamitin? Ginagamit lang po ito sa dahil po yung mga pangalan, sa pangalan po is may pangalan ng tao, may pangalan ng hayop, may pangalan ng bagay, may mga iba't ibang uri ng mga pangalan. Kahit po sa English is marami pong uri yung mga pangalan. Taib. So ngayon, yung kabilang sa kondisyonis ng hada is, yun ay gagamitin mo yung hada sa mga pangalan na wala po siyang tinatawag na ta'al marbuta sa panghuli. Wala po siyang ta'al marbuta. Yung ta'al marbuta po is yung ganito po yung uri niya. Yung ganyan. O di kaya ganyan. Nakikita niyo po ba? So yun po yung ta'al marbuta. Makikita po itong yung mga harf na ito, yung mga harf na ito is makikita po siya sa huli. Sa huli ng salita.
sa huli ng salita. Kagaya ng bakaratun. Kagaya ng bakaratun. Mga ganyan. Bakaratun. So pag yung nasa huli is ta'al marbuta, is hindi mo siya pwedeng gamitin yung hada dahil meron po siyang ibang kagamitan na gagamitin mo sa kanya. So kailangan po is hindi nagtatapos. Kung gagamitin niyo po yung hada, kailangan hindi po siya nagtatapos ng ta'al marbuta. Pangalawa po, gagamitin mo po yung tinatawag na hada. Kung example, gagamitin mo siya sa tao, so kinakailangan is kailangan yung pangalan ng tao, yung tao na yun is kahit pa yung pangalan niya is may ta'al marbuta, so kung siya po ay lalaki, gagamitin po yung hada sa lalaki. Sasabihin mo, hada Muhammadun, hada Khalidun, hada Saidun, hada Ahmadu. So yung gagamitin po is hada sa mga kalalakihan na pangalan. Kung sa mga kababaihan po is insyaallah darating po tayo dyan. So ngayon nakafocus po tayo sa hada. Yung hada ginagamit po siya sa mga kalalakihan o di kaya sa mga pangalan ng mga bagay na wala po siyang ta'al marbuta sa panghuli. Naintindihan po ba? Yes po. Taib. Meron po ba kayong katanungan dito sa dito po sa unang page na tinalakay natin? Bago po tayo mag-proceed sa pangalawang tatalakayin natin insya Allah. Taib, parang meron yatang kasi yung gamit ko po is yung iPad. Yung problema po is hindi ko po makikita yung mga message, hindi ko po makikita sino yung nagtaas ng kamay. So yung na lang natin, matutulungan po tayo ng founder natin, baka nandyan. Kung meron pong mga message o di kaya meron pong katanungan na naka-message o may nagtataas ng kamay, ikaw na po yung mag-recognize o magpaalam sa akin. Taib. Ukhti Khadija, fadali. Baka meron po siyang katanungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, dito po sa hindi pa natin pwede i-apply yung hadal baytu. Hadal baytu? Yeah. Inshallah po darating po tayo sa mga sa mga salita na pinapasukan po siya ng alif at sa kalam. Yung original po yung origin po ng tinatawag na mga salita is wala po siyang alif at sa kalam. So inshallah darating po tayo doon. Inshallah siguro sa mga next na lesson makukuha natin yun inshallah subhanahu wa ta'ala. So yun lang po yung maikli natin kasagutan dahil hindi po natin pwedeng pasukin yun para yung tinatawag na step by step po yung pag-aaral natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kung sa katanungan mo is pwede ba? Is pwede po, pero mayroon siyang pagbabago. Mapapag-aralan po natin insyaAllah. Proceed po tayo. Taib. Dito naman tayo sa tinatawag na pangalawang tatalakayin natin. So, babasahin ko po. Inshallah, babasahin ko tapos magpapabasa tayo ng mga dalawa lang. Taib. Bismillah. Ma hadha. Hadha baytun. Ahadha baytun. Naam. Hadha baytun. Ma hadha? Hadha qamisun. Ahadha sarirun? La. Hadha kursiyun. Ahadha miftahun? La. Hadha qalamun. Ma hadha? Hadha najmun. Hadha najmun. Naam. So babasahin ko ulit yung mga brothers natin at saka mga sisters natin is
tingnan niyo po ng mabuti yung pinabasa natin para mas mabasa niyo ng mabuti. Pag kayo na po yung pinabasa, alam niyo na po kung paano babasahin. Taib. Ma hadha, ma hadha. Hadha baytun, ahadha baytun. Naam, hadha baytun. Ma hadha, hadha qamisun. Ahadha sarirun? La, hadha kursiyun. Ahadha miftahun? La, hadha qalamun. Ma hadha, hadha najmun. Taib. Dito tayo kay Abdul Aziz, yung Abdul Aziz na yung ID number niya is 13. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma hadha? Ma hadha? Hadha baytun. Ahadha baytun. Naam. Hadha baytun. Ma hadha? Hadha Qamisun. hadha qamisun. Ahadha sarirun. La. Hadha kursiyun. Ahadha miftahun. Miftahun. Meron po siyang yung alif po dito is wala po kayong makikitang harakat, wala po kayong makikitang yung haraka niya. Ibig sabihin po niyan na meron po siyang pang mataas, yung parang long vowel, pero parang long vowel siya. Miftahun, miftahun. نعم يا شيخ. أحد مفتاح. لا هذا قلم. Qalamun. لا هذا قلم. Naam. أحد سرير. لا. لا هذا كرسي. أحد مفتاح. لا هذا قلم. ما Qalamun. هذا؟ لا أحد مفتاح. لا هذا قلم. ما هذا؟ هذا نجم. Taib. Barakallahu fiik. Ahsant. Dito naman tayo kay Saima. Saima ba to? Saima Kadil. Nandyan po ba siya? Taib. Dito naman tayo kay Salamiya. Kay Salamiya po. Baka nandyan po siya. Law samahti kay tawag nito sa co-founder natin. Nandyan po ba siya? Yung mga tinatawag natin. Tayo. Dito tayo kay Suraya. May nagtaas po ba ng kamay? طيب تفضل. ما هذا هذا بيت هذا بيت نعم هذا بيت ما هذا قميص هذا سرير لا هذا كرسي هذا مفتاح لا هذا قلم ما هذا هذا قلم. هذا مفتاح لا مفتاح. هذا Meron po siyang one. هذا مفتاح لا ما
hada qalamun. Ma hada najmun. Hada najmun. Naam. Barakallahu fik. Taib. Yung maudu naman dito is patungkol pa rin po sa hada. Patungkol pa rin po sa hada. Yung hada pa rin is, yun pa rin po yung kahulugan. Tandaan po natin na yung hada is, yun na po yung itsura niya. Ng salita na yan is, yan na po yung itsura niya. Ganyan na rin po yung spelling. Kahit saan nyo po siya makikita, wala po kayong makikita sa mga aklat, o di kaya sa Quran, o di kaya sa mga hadith. Di kasi ibang uri ng mga aklat, pag nakakita po kayo ng ganyang itsura, yan na po yung pagkabasa niyan. At saka yan na po yung ibig sabihin niya. Yan or ito, yung mahada. At saka solo po yan, wala po yung kasama. Yung tinatawag na hada, wala po yung kasama. Wala po yung kasama. Yan na po yung parang 3 litra. Pero meron po siyang kakaunting mad. Ito po yung malit dito is mad po yan, alif po yan. Kasi yung asal niyan is para mong sinasabi na ha, tapos the. Yan. Pero ganito po yung original na pagkasulat. Yan po yung spelling niya talaga. Yung alif po dito, may alif po siya pero tinatong lang dito sa pagitan ng ha at saka dal. Ganyan na po yung spelling niya. Wala po siyang parang 3 litra lang. Yung pang-4 niya yung maliit na alif. Wala na po siyang pang-5, wala na po siyang karagdagan. Yan na po yung original niya. Hada. Yung nangangahulugan na yan or ito. Kung meron po kayo magkita na makakakabit sa kanya, may mauuna sa kanya, ibig sabihin ibang salita na po yun. Kagaya ng ma. Ibang salita na po yan. Ibang salita na po yan. Yung hada, ganun pa rin yung ibig niyang sabihin, yan or ito. Yan. Taib. So yung ma dito is yung pinaka punto ng topic dito ngayon is yung ma. Ginagamit po yung ma sa pagtanong. Pag nakakita po kayo ng ma is kabilang sa kanyang kahulugan is nangangahulugan po siya ng pagtanong. Ano po yung ibig sabihin ng ma? Yung ma po is yung ibig niyang sabihin is ano? Yan po yung kahulugan niya. Ano? Taib. So pag pinagsama po yung ma, hada, ano yan? Or ano ito? Pag nasa kamay mo, sabihin, ano ito? O di kaya pag hindi mo siya nahawakan, nasa harapan mo, malapit sa'yo, is yun po yung tinatawag na sasabihin mo na ano yan. Bilang faida, kabilang po pala sa afwan, nakalimutan natin kanina sa mga kondisyonis. Kabilang po sa kondisyonis ng hada, kinakailangan po is malapit sa iyo yung tinuturo mo. Tsaka mo po magagamit yung kahulugan na yan, yung hada, na kailangan po is malapit sa iyo. Either na hinahawakan mo siya or malapit sa iyo. Kaya po yung ginagamit natin yan. Kasi meron pong lugar Arabiya pag sinabi mong yun. Magkaiba po yung yan at saka magkaiba po yung yun. Taib, yung yan is yan kailangan nasa malapit. Kahit sa lingwahe natin, pag sinabi natin yan, talagang nangangahulugan na malapit. Taib. So yun po yung kabilang sa mga kondisyonis ng hada. Taib. So yung ma, nangangahulugan po na ano. Mahada, ano yan. O ano ito. Taib. So ngayon, may mga tanong dito na may mga sagot. Dito po sa party na ito, tuturuan po niya tayo ng basic, yung mababang uri ng pagtanong at saka paano ka sasagot sa mga ganitong katanungan. Sa pag naintindihan niyo po ito, pwede niyo po itong gamitin sa mga kasama mo. Ano yan? Ano ito? Ano yan? Ano ito? Ito. Ang ano? Ganyan. Taib. So, mahada, pag sinabi yung mahada, ano yan? So, yung pinagtatanong ng mahada dito is yung nasa larawan. Yung nasa larawan. So, dahil tumama yung sinagot siya ng kanyang kausap, nasabi niya, hada baytun. Hada baytun. So, yung lugar Arabiya ng baytun, ay yung ibig sabihin ng baytun is bahay. So, sinagot niya na, yan ang bahay. Ma hada, ano yan? Hada baytun. Yan ang bahay.
yan ang bahay. Tapos ngayon, parang tawag nito, meron na naman po tayong tinatawag na ahada baytun. Tanong pa rin po. Yung sa parting ito ay hindi lang yung mapapag-aralan natin o di kaya yung makukunan natin ng tinatawag na aral dito, kundi pati po yung hamza. Sinasabi po natin kanina na yung hada po is yan na po yung origin niya. Pag may nakadugtong sa kanya, may bago kang nakikitang mga harf, mga litra, is ibang salita na po yan. Kagaya po ng itong alif na ito. Yung alif po na ito is ito po yung parang expression sa atin. Pero tanong siya. Nangangahulugan po siya na tanong. Ano po yung ibig sabihin ng alif na ito? Ano po yung ibig sabihin? Yung alif po dito is parang expression siya na ba. Yung parang sinasabi mong ba. Sasabihin mo, yan ba? Yan ba ay bahay? Yan ba ang bahay? Ahada baytun? Yan ba ang bahay? Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin? Sa mga ikhwan natin. Type. Yung alif po dito nangangahulugan siya ng ba. Parang sinasabi mo na, yan ba ang bahay? Yan ba ang bahay? So tinanong siya, yan ba ang bahay? Sinagot siya ng naam. Sinabi niya, naam. Yung ibig sabihin po ng naam is oo. Hada baytun. Yan ba ang bahay? Oo. Yan ang bahay. Taib. Hada baytun. Taib. So bilang faida, yung alif po dito, kagaya po siya ng pangtanong. Nangangahulugan po siya ng tanong. Pero, pag nakakita po kayo ng alif na nangangahulugan ng ba, kailangan po is, pag sinagot natin yung tanong na mayroon siyang expression na ba, na alif, is dalawa po yung uri ng pagsagot sa kanya. Either, magsisimula siya ng naam, or yung tinatawag na la. Siyempre, pag sinabi mo, bahay ba yan? So, kahit sa basa natin, sasabihin natin, oo or hindi, sasagot. So, ganun din po sa Lugha Arabiya, is kailangan magsisimula din po sa sagot ng naam or la. Naam, amla. Naam, oo, la, hindi. Taib. So, pag yung tinutukoy niya, tinatanong niya, kagaya ng ahada baytun, yung tinutukoy niya dito yung bahay. So, pag oo, sasabihin mo, naam, hada, baytun. Yan ang bahay. Taib. Wadi. Naintindihan po ba? Taib. Taib. Dito naman tayo sa susunod na tanong. Sabi niya, mahada. Mahada. Yung hindi po siya kailangan ng, hindi mo kailangan sumagot ng oo or hindi. Kasi ordinary yung tanong lang po siya. Hindi nangangailangan ng oo or hindi. Hindi nangangailangan ng naam or la. Yung nangangailangan po lang ng naam, amla, is yung tinatawag yung alif. Yung alif. Tinatawag po ito ng aliful istifham sa Lugha Arabiya. Alif na pangtanong. Alif na pangtanong na pag sinagot mo magsisimula sa naam, pag sinagot mo magsisimula sa naam or la. Type. Sabi niya, mahada. Ano yan? Mahada. Alam natin yung meaning ng ma, alam natin yung meaning ng hada. Ano yan? So, yung tinatanong niya dito is yung nasa larawan. Sabi niya, hada kamison. Yan ay polo. Yung kamison po is, ibig sabihin niya polo. Ito po yung yung nasa larawan niya. Polo. Yung damit na polo. Taib. At sa kasunod naman, sabi niya, ahada sariro. Nandito naman yung sabi niya. Kasi minsan po meron po tayong tinatanong sa ating mga kausap na hindi tayo sigurado sa nakikita natin. Parang pwedeng mangyari, medyo mahina na yung paningin niya. So akala niya higaan, yung pala upuan, o di kaya akala niya upuan, yung pala higaan. So tinatanong niya, ahada sarirun. Yung tinatanong niya, ito ba ay, yung sarirun po is higaan. Sabi niya, yan ba ang higaan? Yan ba ang higaan? So sinagot siya, sabi niya is la, hindi. Nakita na natin kanina may naam, ngayon meron na siyang la. Sabi niya, hindi. Hada kursiyon. Yan ay upuan. Yan ay upuan. O di kaya, yan ang upuan. Ahada sarirun. Yan ba ay higaan? Sabi niya, la, hindi.
Hada kursiyun. Yan ang upuan. Taib. Dito naman sabi niya, ahada miftahun. Ahada miftahun. Yung tinutukoy niya dito, itong yung ballpen. Yung miftahun po is susi. Sabi niya, yan ba ay susi? Yan ba ang susi? So, sinagot siya dahil hindi naman susi ito. So, sabi niya, la. Sabi niya, hindi. Hada qalamun. Yan ay ballpen. Yan ay ballpen. O di kaya yan ang ballpen. Taib. Dito naman tayo sa panghuling tanong. Sabi niya, mahada. Yung mahada, yung kagandahan po ng aklat na ito is mayroon siyang paulit-ulit na mga salita na yung kahulugan niya o di kaya yung tinatawag na pakay ng nagsulat ng aklat na ito, bakit niya may mga salita dito na inuulit upang lagi po natin siyang matandaan. Kahit hindi intentionally na i-memorize mo siya, dahil paulit-ulit mo siya nakikita, naririnig, nababasa, papasok po yan sa inyong isipan kahit hindi niyo po siya basahin, kahit hindi niyo po siya i-memorize. Kagaya ng mahada, yung hada, di kaya mahala, lagi po natin yung ma-enkwentro sa mga susunod na mga lesson na ating matatalakay sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi niya, mahada, ano yan? Ano yan? Yung tinutukoy niya dito is yung tinatawag na yung star o di kaya yung between. Sabi niya, hada najmun. Yan ang between. Najmun, ibig sabihin najmun is between. Yung star. Yung star na. Taib, hada najmun. Yan ang between. Taib. So, naintindihan niyo po ba? Naam, Sheikh. Brothers natin. Yung mga talagang beginners diyan, yung tarika ng pagtuturo po natin is para sa inyo. Sana po is maintindihan niyo. Kung meron po kayong hindi maintindihan, magtanong po kayo. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ipapaliwanag po natin ng mabuti, inshallah, para mas magkaroon po ng faida yung tinatawag na pag-aaral natin. Taib. So, baka may katanungan yung mga iba dyan sa natin. Pero bago tayo sa katanungan, ipoproceed natin yung pangatlo kasi may mga lang to. So dito is kung may tanong kayo doon sa nauna, pagkatapos nito saka kayo magtanong inshallah. So ngayon mag-participate tayo. Doon tayo sa mga hindi pa hindi pa natawag. Kagaya ni yung si Harun kanina, hindi pa natin nakapag si Akh Harun. Taib, nandyan ba si Sheikh Harun? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, meron po tayo dito na na tanong. Itong una, sabi niya is mahada. Sabi niya mahada. Yung tinutukoy niya po is ito. Alam niyo po ba yung Arabic ng nasa larawan? Naam po. Taib, paano po natin sasagutin? Wala, bakit nawala? Ha? Nawala ba? Nawala. Sinong nawala? Opo. Meron man, dito. Okay lang. Okay na. Baka humina yung signal po ni sister. Taib, si Harun, meron po tayong tanong na mahada. Tinatanong po tayo kung ano yan. Ano yan? So, paano po natin siya sasagutin? Nandiyan po po kasi. Mahada. Taib, ano po yung sagot na ilalagay natin sa tanong na ito? Bilang para mas natin. Yung pagsagot po dito is mauna rin po yung hada. Kailangan mauna po yung hada. Sasabihin po natin ang hada. Saka po natin babanggitin yung Lugha Arabiya ng nasa larawan. Taib, ano po yung Sheikh Harun, ano po yung Arabic ng susi?
Natatandaan niyo pa po Had- yung ano? Type. So yung ibig sabihin po ng susi sa lugha Arabiya is miftahun. Hada, Miftah. hada miftahun. Ano po yung ibig sabihin ng hada miftahun? Ano po yung ibig sabihin ng hada? Kalam. Hada. Kalam. Yung miftahun po Kalam. is ito pong nasa larawan po. Hada miftahun. Ano po yung ibig sabihin ng hada miftahun? Ano po yung ibig sabihin ng hada? Base sa yung matatandaan sa ating talakay. Ano po yung ibig sabihin ng hada? Taib. So yung hada po is yung ibig sabihin ng kung nahawakan mo yung gagamitin mo ito. Taib. Ahsan. Kung hindi mo naman siya hinawakan, is pwedeng kahulugan niya yan ang susi. Taib, mashallah, ahsan. Shukran kay brother Harun. Dito naman tayo sa sa mga nandiyan ba si Abdul Aziz, yung nasa number 14 yung ID number niya. Taib. Dito tayo kay Walid Tungkaling. Nandyan po ba siya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meron po tayong katanungan dito na mahada. Ano po yung ibig sabihin ng mahada? Base sa iyong pagkakaintindi na sa panahon ng papaliwanag natin. Ang ibig sabihin po ng mahada, ang ibig sabihin po nito ay ano ito or ano iyan. Taib. Ganun po ba, Sheikh? Taib, ahsan. Taib, yung tinatanong niya dito is yung nasa larawan. Ano po yung magiging sagot na? Ano po yung lugha Arabiya ng nasa larawan na ito? Sasagutin po natin ito sa pamamagitan ng pagsabi ng hada kitabun. Hada kitabun. Naam, hada kitabun. Hada kitabun. Kitabun. Hada kitabun. Sinusulat po natin yung yung sagot dito para yung mga kasamahan natin ay makapagsulat po sila ng sagot patungkol sa mga tanong na ito. Pag binalikan po nila yung mga aralin na ito is alam nila kung ano yung paano magtanong, paano magsagot. Pag nakita sila ng mga ganitong mga tinatawag na larawan, taib, o di mga bagay. Taib, dito naman tayo sa sa mga sisters natin. Simulan siguro natin sa sa founder natin. Taib. Yung taib. Hada kalamun. Meron po tayong tanong na mahada. Mahada. Tapos, yung tinutukoy niya is yung nasa larawan na ito. Taib. So, yung sabi ng founder natin is hada kalamun. Tama po. Hada kalamun. Hada kalamun. Yan ang ballpen. Yan ang ballpen. Taib. Ahsanti. Barakallahu fiki. Dito naman tayo sa total na simulan natin sa founder. Isunod natin yung co-founder siguro. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahada. Mahada. Tandaan po natin na yung alif dito is isa po siyang uri na pangpataas ng ng parang mahada. Tayo.
Hada babun. Hada babun. Yung nasa larawan po is hada. Ano po yung ibig sabihin ng hada babun? Ito or yan ay pinto. Yan ay pinto. Hada babun. Yung pagbigkas po nito, sister, is babun. Yung alif po dito is tinatawag sa Arabic na mad. Yung parang vowel. Hindi ko alam kung tama ba yun. Yung mga marunong sa ano. I-translate. Type. Dito naman tayo sa sunod. Kay Ukhti Wahida. Nandyan po ba siya? Type. ما هذا؟ هذا بيت. Hada baytun. Hada baytun. Hada baytun. Ano po yung ibig sabihin ng hada baytun? Yan ay bahay. Or ito ay bahay. Type. Baytun. Hada baytun. Type. Ahsanti. Barakallahu fiki. Sunod naman is dito tayo sa sa mga lalaki muna. Kay Abdurrahman. Nandito ba si Abdurrahman? Diyan po ba si si Abdurrahman? Dito tayo balik tayo sa mga kababaihan. Parang marami kasi yung mga babae dito. Dito tayo kay Suraya. Sino po yung nagtaas? طيب تفضلي يا أختي جنيدة. بسم الله. ما هذا؟ هذا كرسي. Hada kursiyun. Mashallah, ahsan. Ano po yung ibig sabihin ng mahada at saka ano po yung ibig sabihin ng hada kursiyun? Yung ano yan? Yung hada, yan ay upuan. Ito ang upuan. طيب أحسنتي. بارك الله فيك. هذا كرسي. هذا كرسي. أحسنتي. So ito po yung yung tamrin natin. Hindi kaya mga maikling pagsusulit. Type. So meron po ba kayong katanungan patungkol sa mga nakuha natin? Dahil po parang po yata tayong oras. Wala na po. Type. So sa mga ibang mga brothers natin dyan, sa mga ibang sisters, baka may mga katanungan kayo. Malinaw na po sa'yo, inshallah. Type. So, yun po yung nakuha natin ngayon, yung tatlong unang lesson niya is nakuha natin yung 3 pages. Kagaya ng hada, nakafocus tayo sa hada at saka dito sa mahada. Type. So, yung pinaka-importante po dito is yung pag-memorize ng mga kalimat. Yung tinatawag ng mga kalimat, yung mga salita dito. Kagaya ng baitun, masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun. So yung mga salita na ito, pag hindi po natin sila ma-memorize yung Arabic niya, is mahirapan din po tayong magsalita. Kahit po nakapag-aral tayo ng Lugha Arabiya, pag hindi po natin memorize yung tinatawag na mga salita na ito, is kahit ganito lang po kasimple, yung sasabihin natin sa Arabic, pag hindi natin memoryado yung mga salita na ito, is hindi po tayo makakapagsalita ng Arabic. Okay? So, kinakailangan po dito yung pag-memorize ng mga salita, mga kalimat na nandito, yung mga nakuha natin. Okay? Maari po kayong maari nyo po itong, yung mga salita dito, maari nyo pong i-separate sa mga, example, meron po kayong mga notebook dyan. Every may bago po tayong mga salita o di kaya bago sa inyo.
na mga salita, maaari nyo po yung ilipat sa iyong notebook at saka isulat nyo doon at lagyan nyo ng kahulugan para pag anytime, pag binalikan nyo, hindi na kayo kagaya ng dito sa aklat is papalipat-lipat kayo ng ng page upang hanapin lang yung mga bagong kalimat. Pero pag meron po kayong mga notebook, pag sinulat nyo po is automatic naka-file na po yung mga salita na mga nakuha nyo o di kayo mga bago na mga salita para sa mga estudyante natin dyan. Taib. So kung wala na po kayong katanungan, siguro dahil po sa oras natin, na-late po tayo kanina ng mga 15 minutes yata o mahigit. Taib. So may katanungan po ba? Ano po? Sa founder natin. Taib. Taib, ahsanti. Yun din po yung kasi akala ko may klase tayo bukas. So dahil wala naman po tayong pasok bukas, sa next day pa po yung pasok natin, is meron po tayong assignment. Yung nasa page 8, yung kasunod lang na page, yung sa kasunod lang po na page, is i-try nyo po itong sagutan sa inyong mga aklat. Nakikita nyo po ba? Yung pangalawang tamrin o pangalawang pagsusulit, yung maikling pagsusulit na ito, ahada baytun, yung may tanong na ahada baytun, sasagutan nyo po yan. Yung ibig sabihin niya po dito is ano po ba ito? Ito yung tinutukoy niya, yung nasa larawan na kaharap niya mismo. Ahada miftahun, ahada kamisun, ahada najman. So kailangan po na masagutan ninyo ito dahil bago po tayo magsimula sa susunod natin na pag-aaral is bawat isa inshallah is babasahin niya yung sagot niya kung tama ba o hindi sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito lang po yung ito lang po yung assignment natin inshallah. Taib. So wadih. So wala na po siguro. Inshallah, kita-kita po tayo sa next day. Inshallah. Para sa susunod natin pag-aaral. So, ganito po yung nature nito sa simula. Medyo kaunti lang yung makukuha natin. Dahil yung iniisip natin dito, yung mga kagaya sa mga ibang mga kasamahan ninyo dito na medyo mahina pa sa tinatawag na pagbabasa, sa pagbigkas ng mga huruf, mas lalo na sa pag-intindi sa mga bagong mga salita o di kaya mga kalimat na nandito. So, advice natin sa bawat isa na mag-memorize po ng mga salita, mag-memorize po ng mga kalimat na nakukuha natin dahil paulit-ulit po yung makikita natin at pag mag-participate po tayo, mayroon po tayong mga gamit na mga kalimat. Sabi pa nga po ng iba, pag kahit meron kang armas kung wala kang bala, so yung mga salita na ito is yun yung bala natin. Pag nakipag-usap po tayo, kailangan natin ng tinatawag ng mga memoryadong mga salita upang makapagsalita tayo. Type. So hanggang dito na lang po yung sa akin. So may mga nagtaas ng kamay, baka meron po kayong Type. Type. Dahil ay paunang assignment pa lang po ito, is hindi na po natin muna ipapasend yung mga assignment. Parang participation na lang po muna. Pag bago tayo magsimula ng next klase natin,
is ipapabasa lang po natin muna sa mga sa mga kasamahan natin kung ano po yung mga naisulat nila, kung tama po ba o di kaya may mali. Pero inshallah sa mga susunod na mga assignment is kailangan po nilang i-send sa atin yung mga answers nila inshallah subhanahu wa ta'ala. طيب وإياكم. طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياكم جزاكم الله خيرا. Maaari na po tayong lumabas siguro. Founder natin. Mauna na po ako. Maraming salamat po sa lahat. السلام عليكم. Kung ayaw ko.